Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung anong pangalan ko para na din sa privacy ko at ng pamilya ko. Meron lamang po akong ilang tanong para sa mga taong kasal na. Kapag ang lalaki o ang asawa ba, hindi kasi na-celebrate tuwing may okasyon, at palagi nilang sinasabi na nakakalimutan nila sa loob ng 11 years na married at 20 years together. Totoo ba na nakalimutan nyo lang? Totoo ba na nawala lang sa isip nyo? Mahal nyo pa rin ba kami? Kapag ang lalaki ba simula pa lang ng monthsary ng ex nila, parang pinapattern lahat sa monthsary ninyo. Yung date ng monthsary nila, dapat date din ng monthsary namin. Kung saan sila kumain nung anniversary nila, dapat doon din kami kumain. Mahal nyo ba talaga kami? Kapag ang lalaki ba umalis maghapon, iniwan sa'yo yung trabaho, yung mga linisin sa bahay, pati pag-aasikaso ng mga bata. Tapos pagka-uwi, diretso tulog na lang. Mahal nyo ba kami? Kapag ang lalaki ba 10th year anniversary namin, imbis na magkaroon ng renewal of vows, walang plano sa buong maghapon. Ni hindi ako binati ng happy anniversary. Mahal nyo ba kami? Kapag ba ang babae, alam nyong mas nagpo-provide para sa pamilya, hindi ba naiisip ng mga lalaki na ang laman lang ng utak namin araw-araw is kung paano kami gagawa ng pera, kung paano namin aayusin yung bahay, kung paano namin aasikasuhin yung mga bata. Tapos yung mga mister, wala lang. Aalis kapag gusto nila.
Ni wala man lang ginagawang paraan para mapagaan yung loob namin. Ganon lang ba talaga kayo? Mahal nyo ba kami niyan? Pagmamahal ba yun? Ang asawa ko, DJ Lindsay, may ex. Kahit kami na nun, alam kong nagkikita pa rin sila. At kahit kaharap ako, nagtatawagan sila. Wala eh. Tanga ako eh. Mahal ko kasi. Sobra-sobra. Hanggang ngayon, haunted pa rin ako ng babaeng yun. Kasi sa lahat ng pagkakataon, parang palaging kulang yung affection sa akin ng napangasawa ko. Pakiramdam ko, palagi na lang akong may kahati sa asawa ko. Madalas feeling ko, napipilitan lang siya na samahan ako. Nararamdaman ko na hindi talaga ako yung mahal niya. Pakiramdam ko, ako lang kasi yung nandun. Kaya ako yung pinursu. Kaya ako yung pinakasalan. Sobrang sakit sa pakiramdam. Alam mo, madalas gusto ko nang makipaghiwalay. Kasi iniisip ko, ang pag-ibig doesn't always have to speak. Ang pag-ibig hindi dapat nire-remind palagi. Ang pag-ibig, hindi mo pa ulit-ulit na tinatanong sa tao. Gusto ko nang umalis pero hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko alam kung paano ko iiwan at kung paano ko pag-aaralan na tanggalin o burahin ang pagmamahal na to para sa asawa ko. Sana kahit papano matulungan niyo po ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang A. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hoy, pangka-oras natin sa Bungkablong 20 Cam Bots. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:20 on the clock. O, yung mga masyadong malakas yung telepono. Hoy, yung mga masyado kayong nang aano ng mga misis Bakit ba kasi may mga ganyang lalaki, no? Kailangan mo pang tanungin kung alam mo yun, mahal mo ba ako? Ito naman mga babae, tanong ng tanong. Oo. Alam nyo, kapag laging tinatanong ng babae kung mahal nyo ba kami, or kami, pag lagi namin tinatanong sa inyo kung mahal nyo ba kami, ibig sabihin, kulang kami ng reassurance. Ibig sabihin, di kami masyadong nakakatanggap ng mga, alam mo yan, gestures na talagang magpapatotoo na mahal nyo kami. Wow! Ibig sabihin, gunggong ka. Charot! Chareng! Oo. Hindi, pero on a more serious level,
siguro talagang hindi nararamdaman ng babae na mahal siya ng kanyang Diyosaw. Kasi tingnan mo, walang ka-effort-effort nag-anniversary, wala man lang happy anniversary. Oh. Yung iba nga dyan, di ba? Tulad ng sinabi niya, nagre-renewal of vows. Taon-taon. Hindi naman taon-taon, okay. Siguro every 10 years, ganyan, merong pa-effort si Kuya na renewal of vows. Di talagang, kapag renewal of vows kasi, talagang para kayong kinasal ulit. Oo, it's like promising to the Lord and to everyone na nandun sa ceremony na, alam mo yon, we'll be together for the rest of our lives. Ganyan. At isang patotoo ito, na buhay pa kayong dalawa. Diba? So, hello naman sa inyo. Ano nga bang dapat gawin nitong si ate mong girl, April Duran? Oo. Para, alam mo yun, kahit papaano, medyo gumaan yung kanyang pakiramdam. Kasi, obviously, hindi siya okay doon sa kanyang nararamdaman. Alam mo yung feeling na mahal mo yung asawa mo. Pero alam mo na yung asawa mo, yung mister mo, kahit pa legal kayo na together, legal kayong binded or bonded ng mga kasulatan, yung puso niya, merong ibang hinahanap. Ang sakit naman nun. Okay doon. Walang okay doon. Ano bang kailangan natin gawin? Kailangan nating i-comfort itong ating pangga. Oo, na si Miss A. Si A, diba? I-message niyo ako, dali na. Facebook.com/EnergyFM1067. Diba? Sabihin niyo sa akin kung anong nararamdaman ninyo, kung anong feel niyo dapat gawin nitong si Miss A sa kanyang marriage o sa kanyang sarili. Ang sabi dito ni Jang, kung pakiramdam mo hindi ka na niya mahal, sana mas mahalin mo ang sarili mo. Kung hindi niya nakikita ang halaga mo, sana makita mo ang kung gaano ka kahalaga bilang isang asawa, bilang ina ng mga anak niya, at higit sa lahat bilang babaeng hinarap niya sa altar at pinakasalan. Mahalin mo ang sarili mo at pahalagahan mo ito. Hindi lang para sa iyo, kung hindi sa mga taong nagmamahal at nakikita ang halaga mo. Deserve mo ang pagmamahal na nais mong maramdaman. Deserve mo maging totoong, maging masaya. Deserve mo mahalin, andyan ka man o nasa malayo ka man. Aww. So malalim naman the message. Sabi naman ni Lenlen, nagtitiis ka sa ganyang lalaki? Hindi na po uso ang martir ngayon. Diba? Ngayong maikli na po ang buhay nating lahat para magdusa ka sa buhay na ganyan. Hanapin mo yung totoong happiness mo bago mo palalo pagsisihan sa dulo na sana noon iniwan mo na siya. So ibig sabihin ni Lenlen, hanggat meron pang time at pwede ka pang umalis dyan, umalis ka na ngayon. Di ba? Sabi naman ni Mariela Garcia, wag ka nang magdagdag pa ng anak. Mukhang, di ba, magfe-fail na naman kayong dalawa. Ang lalaki pag in love yan, nagiging mas motivated at malakas ang loob nila. Ay, so tingin mo, malakas yung loob dahil in love siya dun sa isa. Yun ba yun? Uy, may plot twist tayo dyan. Bakla ka ng taon. Sabi ni Niall, okay na yan, madam. No chicks, no vices. O hindi ka sure doon, Niall. Social ng pangalan mo, pero hindi ka sure doon, Niall. I-message nyo ako kung ano pang nararamdaman ninyo, kung ano bang dapat gawin nitong si A dito sa problema niya. Sabi ni Darwin, sorry Ate Sender, pero huwag mong i-justify sa lahat ng lalaki yung naging problema mo sa asawa mo. Nasa pagpili yan ng mapapangasawa mo. Kasi ang tanong dyan, mapagbahal ba yan o mapagmahal ba yan sa mga magulang niya? Mabisyo ba yan? Yung mga ganong tanong, dapat mag-usap kayo about doon bago ka mag-decide kung ano man ang palagay mong makakabuti para sa'yo. Sabi naman ni Arch, been happily married for 24 years. Ang sasabihin ko sa'yo, we do forget every once in a while ang anniversary namin. Ay, gano'n. Dala na din ito ng pagiging busy namin sa work at sa mga bata. Pero gets ko yung nararamdaman mo. Kailangan yung mag-usap ng masinsinan to find out kung ano ang gusto nyong mangyari sa isa't isa. Oh. Alam mo, okay lang, no? Minsan makalimutan yung anniversary or kung ano mang celebration, mawala sa isip mo. Because, sa dami ng trabaho at sa daming ganap, no? Kabilis ng mga oras, pangyayari, feeling ko normal lang. Pero once na ni-remind ka ng asawa mo na, huy, anniversary natin ngayon, dapat meron kang gawin. Dapat meron kang effort.
'Diba? Birthday ko ngayon. Dapat meron kang bawi, may cambio ka dapat. Hindi yung pinaalala na nga sa'yo, wala lang, diretso tulog ka lang. Diretso parang wala lang nangyari. 'Diba? Deadma lang. Yun yung problema. 'Diba? Feeling ko nasa pagbawi yan. Alam mong meron kang pagkukulang, paano mo binabawi? 'Diba? Paano mo inaayos yung pagkukulang mo? 'Diba? Paano mo ginagawang sapat yung mga kakulangan mo? 'Diba? Paano ka bumabawi sa asawa mo? 'Diba? Siguro, na tatahi nitong si A yung problema kasi alam niyang merong ibang babae yung asawa niya. Di ko alam kung hanggang ngayon nandun pa rin yung babae sa eksena eh. Pero alam mo yon, wala namang magiging problema na ganito at hindi magiging malala yung problema kung walang pinanggalingan, di ba? Kung walang main cause, di ba? Kung walang main problem. Di ba? Hindi siya magiging big deal or pwede sigurong, alam mo yun, i-forgo pa. Pero kasi may ibang babae na involve kaya lumala, kaya lumaki, 'di ba? Na magnify yung problema. Sabi dito ni Jeric Dizon, fall out of love na ba? Feeling ko, Jeric, mahal niya pa yung kanyang asawa. Yun nga lang, gusto niya nang i-unlove yung kanyang asawa. Kasi nga, nahihirapan na daw siya. Kasi nga hindi siya ine-effortan. Feeling niya, ang daming pagkukulang ng asawa niya sa kanya. Diba? Feeling ko rin, natry niya na kayang kausapin yung asawa niya as in heart to heart, bagang sa bagang. Diba? Na ganito yung nararamdaman ko, na pakiramdam ko hindi ka na nag-e-effort para pasayahin ako. Pakiramdam ko ako na lang lagi yung nag-e-effort sa marriage na to. Pakiramdam ko ako yung mas pagod sa pamilya na to, na dapat ikaw or dapat dalawa tayo. Kausapin mo, tanungin mo bakit hindi mo na ako kinakausap tuwing papauwi ka. Tinitingnan mo lang ako, tapos kinakausap mo na yung mga anak mo, tapos biglang matutulog ka na lang. Wala man lang interaction, be. Ganyan. Kasi alam mo, yung mga usap, yung mga kwentuhan ng mga mag-asawa, napaka-importante yan, ha? Oo. Di ba nga, ang mag-asawang nagchichismisan together stays longer or stays forever. Di ba? Iba ang kwentuhan kapag ang kakwentuhan mo ay yung asawa mo. Iba ka chismisan ng asawa. Oo. I-try nyo minsan. Ba't tsaka ang mga lalaki, mas chismoso sila kaysa sa mga babae, ha? Oo. I-try nyo minsan. Tanungin nyo yung asawa nyo. Kilala mo ba yung buntis dyan? Yung babaeng na buntis dyan sa kanto? Oo, yung anak ni Aling Patring. O, yung magtitinda ng barbecue. Oo, galing yan, Negros. Pumunta lang dito sa Manila. Alam nila lahat ng detalye, be. Alam nila yung kwento ng mga showbiz. Mga lalaki. Ay, mas alam nila yan kaysa sa ating mga babae. Kaya talagang iba yung level ng pakikipagchismisan sa asawa. Sabi ba dito ni Diesta, baka naman nasa sayo yung problema, wala sa kanya. Paawa effect ka lang. Huy! Minsan, kasi alam mo yun, napaka-basic na lang ng mga hinihingi ni ate, 'di ba? Batiin mo ko kapag anniversary natin or paghandaan mo naman kapag mag-anniversary tayo. 'Di ba? Yung tipong kausapin mo naman ako kapag darating ka. Yung tipong ako na yung nagpo-provide, ako yung babae pero mas nagpo-provide ako para sa pamilya natin. Ano ba naman yung mag-strive ka harder para dalawa tayong nagpo-provide if not ikaw ang mag-provide. 'Di ba? So alam mo yun, hindi siya over napaka-basic niyan kung tutuusin, 'di ba? Para sa mga lalaking kasal, sa mga lalaking responsable. But obviously, itong lalaki na to parang pinaubaya na lang lahat kay A, lahat ng responsibilidad. Sa totoo lang, mas nakakapagod yung trabaho ng babae, yung mga nasa bahay lang. Mas nakakapagod yun kasi 24/7 nagtatrabaho ang babae. Kaya ako nga, dapat ang mga babae binibigyan nyo rin sila ng allowance nila, ha? May mga lalaki na kahit matagal na silang mag-asawa, hindi nila inaabotan yung asawa nila. Bibigyan lang pambili ng pagkain, pang grocery lang. Uy, ang social ng grocery. Pang palengke lang. Ganyan, pambili ng mga, kailangan pang ipagpaalam ng babae yung, pahingi naman akong pampariband kasi yung buhok ko, lagkit-lagkit na, ganyan, lagi na lang buhol-buhol. Alam mo, may mga ganun, dapat matik ang lalaki, binibigyan dapat ng allowance ang babae kahit hindi nang hihingi. Bigyan yung pampagluta. Diba? Para sa kanila. Diba personal na bigay nyo sa kanila? Hindi
Hindi yung kailangan pang hingiin sa inyo, tapos kapag hiningian kayo, tatanungin nyo pa, para kayong gumagawa ng gate pass, di ba? Sa mga opisina. Dapat hindi ganun. Dapat binibigyan ninyo ng pangsarili nila. Lalo na kung walang trabaho yung babae, tapos iniwan ng babae yung kanilang trabaho noon para magstay sa pamilya or alagaan yung anak or maging, alam mo yung full-time na asawa para sa inyo. Dapat binibigyan ninyo yung mga babae. Mga asawa ninyo. Dapat binibigyan nyo yan ng allowance o sweldo din. Wow! Diba sabi ni Cha, jowa ko din, Lindsay, binigyan ako pang pariband. Ayaw niya na siguro sa kulot na mala Barbie ang buhok. Sabi ni Jessa Flores, minsan pa, kasi pag kinakausap mo mga lalaki, sasabihan ka pa ng OA, ang arte mo naman. Ay. Sumagot kayo mga babae, hindi yung kinikimkim ninyo yung mga nararamdaman ninyo. Pag sinabihan ka ng OA, ikaw nga sabihin mo kung ano yung karakteristik niya. Ikaw nga wala kang pakialam sa nararamdaman ko Diba? Totoo. Sumagot kayo. Pero kung kaya ninyong wag makipag-away, wag kayong makipag-away. But make sure na mapuput nyo yung message across. Na masasabi nyo kung ano yung nararamdaman ninyo. Hindi yung papayag ka na lang na sinabihan ka ng maarte at nagdadrama. Ay nako, sinasabi ko sa inyo. Diba? Ako, para sa akin just to end up and cap off everything, para sa akin, kausapin mo yung asawa mo. Tapos, kung talagang wala ng chance, kung talagang napapagod ka na, edi, goodbye. Goodbye! Goodbye talaga. Kasi, kung kaya naman gawin ng mga babae lahat ng trabaho, para saan pa yung lalaki sa buhay niya? Diba? Kung siya yung nagtatrabaho, naglilinis ng bahay, nag-aalaga sa mga bata, nagpapakain sa mga bata, diba? May sariling income at wala ka namang naiaambag sa buhay ng babae, sa buhay ng pamilya ninyo, para saan ka pa? Diba? Ay, di magsarili ka na lang ate. Baka mas magiging magaan pa yung buhay mo, less stress for you. Wow! Alis ka na dyan. Diba? May mga bagay na dapat ipaglaban, may mga bagay na kailangan iwan na lang kapag hindi na worth it. Diba? Para sa akin lang naman yun. 9:32 on the clock, mahal ko Panggako, baby ko. Kung kaya pang i-heal ang marriage, ang samahan, di gawin. Pero kung hindi na, iwasan nating magtiis. Kasi may mga bagay na pinagtitiisan, may mga bagay na kailangan iwan na lang kapag hindi na kayang ayusin. Wow! Kesa naman sa forever kang maging, di ba, wasted, busted, di ba? Habang buhay kang mahirapan. I can't believe what I just heard.